Gaano kahalaga sa iyo, kapatid, no? Sa mga lingkod ng Diyos, sa mga naglilingkod sa ating pong Panginoon, gaano kahalaga sa iyo ang salitang unity, pagkakaisa? Paano mo ito binibigyan sa iyong buhay? No? Sa iyong pananampalataya, ang salitang pagkakaisa, unity, one accord na sinasabi po. Kagaya po niyan, no? Makikita po natin diyan family. Napakahalaga po sa pamilya ang mayroong pagkakaisa. Amen po ba? Sa mga anak lang po natin, mga nanay, mga tatay, sa ulam pa lang, pagka hindi nagkakasundo, wala ng unity, ibang panlasa ni panganay. Tama po ba? Adobo, kay bunso, no? Magastos. Tama po ba? Kailangan pati sa loob ng bahay, mayroon pong unity sa panlasa para makakatipid po. No? Lalo na po sa ngayon, ang mahal na po ng bilihin. Sa bansa po natin, mga kapatid, gaano kahalaga, kaimportansya sa country po natin ang unity? No? Gaano ito kaimportante sa mga namumuno sa bansa po natin? Babagsak ang ekonomiya po natin kapag wala pong pagkakaisa ang ating pong country o ating pong bansa. Pangatlo, ministry. Napaka-importante po, mga kapatid, no? Na mayroon po tayong pagkakaisa sa ating pong ministry. Ang ministry ay hindi po dinadala ng pastor lamang. Tama po, ang ministry ay hindi dinadala ng isang tao lamang. Kaya nga tinawag ni Pablo ang mga taga-Corinthians na one body in Christ, one mind, one soul, one spirit, one goal, one purpose. Kasi po yan ang importante po sa ministry. Mayroon dapat unity. Amen? Kaya sa umaga pong ito, dito po natin maintindihan na ang tema yon, one accord. No? Unity. Kaya dito po natin pag-uusapan the power of unity. The power of one accord. The power, no, yung pagkakaisa. One accord with God, one accord with our Lord. No, kaya sa umaga pong itong sabi po ng christianpure.com, unity is described as a harmonious bringing together of multiple elements. In the Bible, unity is seen in the marriage of a man and a woman. Unity, the unity of believers through the Holy Spirit, and ultimate unity among all believers through Jesus Christ. Ano pa pong sabi po dyan? Ito pong pinakamaganda dyan. Unity is a divine gift that brings God's success, growth, and glory. Dito nyo po maiintindihan na ang unity ay hindi po natin binubuo yan. Divine gift yan na ibinigay ng Diyos. Anong purpose? Para magtagumpay ang plano ng Diyos. Mabigyan siya ng kaluwalhatian, maihayag ang kanyang kadakilaan. Yan po ang sabi ng christianpure.com. Ngayon umaga po, mga kapatid, dito po ating pong pag-uusapan. Ang sinabi po ni King Solomon, Ecclesiastes, chapter 4, verse 12, Book of Wisdom. Ang sabi po diyan, and if one prevail against him, two shall withstand him. And a threefold cord is not quickly broken. Sabi po niya ng King James Version. Ang sabi po sa Poimen Bible, ito po yung hawak ko, Poimen Bible. Kung ang nag-iisa'y maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po
Kami po ay buong puso na nagpapakumbaba, kinikilala ang inyo pong kapangyarihan, dinadakila ang inyo pong presensya sa lugar na ito, Lord. Bigyan niyo po kami, Lord, ng harmonious spirit, Panginoon, para magkaisa kami, Panginoon, maintindihan namin, higit sa lahat, Lord God, isang kaisipan na kayo ang sentro para kayo ay maidakila, Lord God. At hinahayaan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, na maging malinaw ito sa tagapakinig mo, na maging malinaw ito sa congregation mo, Panginoon, at hinahayaan kita, Lord, ikaw magsalita dito sa harap. Kayong makita, kayong maidakila sa pangalan ni Jesus. Amen. No, makita po natin diyan, sino pong nagsulat niyan? Si King Solomon. Kung titignan po natin, kung pangatlong hari po ito sa Jerusalem. Pero kung titignan po natin, simula sa kanya pong ama, pangalawa po siya. Kung hindi po natin ibibilang si King Saul. No? Si Solomon, ito po yung panahon na kung saan siya po ang naghahari sa Jerusalem. Ecclesiastes, yan po ay Greek word. Sa Hebrew niyan, koholet, ang ibig pong sabihin. Ang ibig sabihin niyan ay preacher o teacher. O sa Tagalog, mga ngaral. Amen? Kaya ito po sinabi niya po dito, madalas po yung context na ito, yung verse na ito ay ginagamit po sa pagkakasal. Pero dito po natin maiintindihan kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Kaya nga sabi niya dyan, kung ang isa daw ay nagtatagumpay, higit ang magagawa ng dalawa. Kung i-imagine po natin ito mga kapatid, si Solomon po dito ay nakaupo sa kanya pong trono. Isa po sa karakteristik po ni King Solomon nung siya po ay naging hari sa Jerusalem, bukod na siya ay isang haring napakatalino. Ang sabi po ng Bible, ang pagkakadescribe ng Bible po sa kanya, siya ay hari na higit sa lahat ng hari. Siya ay matalino sa naunang hari at walang hihigit na matalino sa kanya sa mga susunod pa na hari. Ito yung tinatawag na monarkiya, panahon ng paghahari. Hindi pa po ito divided po rito yung kingdom. After kasi na sumunod na hari sa kanya, doon na po na-divide yung kingdom na tinatawag po natin na North at saka Southern Kingdom. Napakaganda dito dahil ang Ecclesiastes, mga kapatid, ay pananaw ito sa buhay. Ito ay punong-puno ng insight habang sinasabi po ito ni King Solomon. Si King Solomon po, isa po sa karakteristik po niya, friendly king po si Solomon. Hindi lang po siya matalinong hari. Siya sa katunayan, dinadayo po ng ibang mga kaharian nung siya ay naghahari sa Jerusalem. Kaya umunlad ang Jerusalem noon dahil sa katalinuhan na kanya pong binibigkas. Habang siya ay nagsasalita po dito mga kapatid, lahat ng mga tao parang ganito. Parang nandito si Solomon. Hindi lang po puro Hudyo ang nakikinig sa ganitong klaseng talino na mayroon po si Solomon. At ginamit po niya yung pananalita na ito, nasabi niya kung ang isa daw ay nagtatagumpay, higit ang magagawa ng dalawa. At ginamit niya po dyan yung cord o yung lubid, na kapag ito ay pinagsama-sama, yung tatlo na yon, higit na ito ay hindi kaagad malalagot. No? Kaya ano ba yung yung ilustrasyon na ginawa po rito ni Solomon? Una, binigyan diin niya po dito yung the power of unity. No? Yung tibay, yung tatag ng pagkakaisa. Amen po ba, kapatid? Tayo po ba ay naniniwala na kapag tayo ay nagkakaisa, ibang tibay? No? Kapag tayo ay mayroong pong kaisipan, nag-iisang kaisipan, no, nagkakaisang layunin, iba ang tibay. Ano pa po sinabi niya dyan? The strength of two compare to one. No, malinaw sinabi niya kung ang isa ay nagtatagumpay, higit ang magagawa ng dalawa. Hindi po niya binigyan ng tuldok po dyan na walang kakayanan na magtagumpay ang isa. Malinaw, hindi niya po pinaliwanag po dyan na walang mangyayari sa nag-iisa. Magtatagumpay at magtatagumpay pa rin ang nag-iisa.
Inimphasize po niya dyan, no? Pinaliwanag po niya ni Solomon na higit ang magagawa ng dalawa. At napakasarap nga naman yan kapag mayroon kang katuwang, no? Mayroon kang kaagapay, mayroon kang kasangga, no? Ano ba po? Unity is the source of victory. Amen? Ano po yung sabi po dyan kanina sa King James Version? Wala po kayong mababasa dyan na word na many. Binasa ko po yan sa NLT, ESV, NIV, New King James Version, iba't ibang version ng Bible. Wala kang mababasa na salitang many. Ang ginamit niya lang na salita dyan, kung nagtatagumpay ang isa, higit ang magagawa ng dalawa. Nililinaw po dito ni Solomon na hindi nagmumula ang tagumpay sa marami. Amen? Dahil marami rin pong 100, 200, 500 o 1,000,000. May grupong ganon na hindi nagtatagumpay. Malinaw po ba? Ang sinabi niya po dyan, higit na magagawa ang dalawa, ibig sabihin, binibigyan niya ng importansya mga kapatid. Ini-emphasize niya, pinapaliwanag niya po dito yung kahalagahan ng sama-sama. Pinapaliwanag niya po dito yung kahalagahan ng pagkakaisa. Kaya nga sabi niya, higit ang magagawa ng dalawa. Tapos sinundan pa niya, gaya ng lubid. Sabi niyang ganon, hindi kaagad nalalagot. No? Kaya napaka-importante po ang unity sa bansa natin, sa family natin, sa ministry natin. Ano pa po yung sinabi niya dyan? The advantage of being united. Amen po ba tayo doon? The advantage of being one accord. Amen po ba? Malinaw po ba? No, kasi yan ang sabi po doon. No? Pinakita niya dyan na kapag nagsama-sama, iba ang lamang kapag nagtutulungan. Pero kapag nagkakanya-kanya, maraming maaapektuhan. Maraming magsasuffer. Kaya ang sabi dyan, iba, advantage, yung kaalamang kapag mayroong pagkakaisa. The advantage of being united. United po ba tayo sa Panginoon? Kapatid, mga kaibigan, no? Tayo po ba ay united doon sa plano ng Diyos? United po ba tayo doon sa goal ng Panginoon ng simbahan? United po ba tayo doon sa purpose ng Panginoon sa ating mga buhay? Alam niyo po mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. Kaya kanyang patagumpayin. Kaya niyang ibigay lahat ng iniingi mo. Pero kung minsan ang puso natin, ang isip natin, no, ang ating pong espiritu ay hindi nagkakaisa sa layunin ng Diyos, yan po ang humahad lang, hindi dahil walang kakayanan ng Diyos. Dahil hindi tayo nagkakaisa doon sa layunin ng Diyos. No? Ngayon, ito po ang pinaka-mensahe na maiuwi mo ngayong umaga. Ang sabi po dyan, the true identity of victory is not about numbers or many. The true identity of victory is unity. Amen po ba? Hindi dahil paramihan kaya kayo ay nagtagumpay. Hindi dahil marami kayo kaya kayo ay nagtagumpay. The source of victory is unity. Amen po ba? Kaya dito natin maiintindihan, napakahalaga sa simbahan, sa ating pong ginagawa para sa Panginoon, yung pagkakaisa. Hindi po tinalakay ni Solomon yan sa harapan ng kanyang tagapakinig noon, na dahil marami kayo, magtatagumpay kayo. Ang binanggit niya pa dyan, 1, 2, at ginamit niya po yung pilipit o yung lubid. Kasi nga malinaw para kay Solomon, kakaibang knowledge po ito. Kakaibang wisdom po ito na inisinulat ni Solomon dyan sa harapan ng kanyang mga tagapakinig. Kaya nga ang Ecclesiastes, ang ibig sabihin niyan, mangangaral, teacher o preacher. Kaya nga dinadaan noon. Sa panahon ni Solomon, mga kapatid, wala na pong halos labanan. Panahon ng kanya pong tatay ang matindi pong labanan, si King David. Sa panahon ni Solomon, mga kapatid, umaasenso, umuunlad ang Jerusalem. Bakit?
Kasi maraming mga kaharian noon na dumadayo doon at nagdadala pa ng mga love offering. Yung nagdadala doon ng love gift para doon kay Solomon para makapakinig lamang ng karunungan na kakaiba sa kanila pong pandinig. No, kaya pinaliwanag niya po dito, nakakaiba, iba ang dulot, no? Iba ang impact, iba ang dala, no? Iba ang maaabot kapag mayroong pagkakaisa. That is the power of unity. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sa katunayan, ang pinaka-highlight na isinulat ni Solomon nung siya'y naging hari, yung dalawang nanay na nag-aagawan ng isang anak. Kaya doon nakilala yung karunungan ni Solomon. Sabi, nag-aaway yung dalawang nanay, pinag-aagawan yung isang anak doon dahil ang isang nanay namatay ang kanyang anak. Ang sabi ni Solomon, sige, para hindi na kayo mag-aaway, biyakin yung bata. Sabi nga ni Solomon noon at ibigay sa isa yung kahati sa iba. Ang sabi ng totoong nanay, ibigay na po sa kanya, wag na po patayin ang bata. Sabi ni Solomon, ibigay sa kanya ang bata, siya ang tunay na nanay. Kakaibang karunungan mayroon po si Solomon. Kaya yung Jerusalem dyan po umunlad sa karunungan niya. Dahil sa panahon na yon, ang pinakamagandang regalo noon sa panahon po nila, mga ginto, mga pilak, mga klase ng hayop. Kaya doon po nakikilala ang isang bansa, ang isang kaharian kapag marami silang ginto. Sa katunayan, siya po ang nagpatayo ng templo ni Yahweh. Pero ang may master plan po niyan ang kanya pong tatay na si King David, no? Siya pong nagtuloy niyan. No? Kaya makikita po natin diyan, no, the true identity of victory is not about numbers, no? Or many. The true identity of victory is unity. Kahit kaunti lang, pero kapag mayroong pagkakaisa, nakakatiyak ka na may tagumpay. Kahit kaunti lang, kapag nagsasama-sama, nakakatiyak ka, maaabot mo yung plano mo. Maaabot natin yung goal natin. Maaabot natin yung purpose ng Panginoon kapag mayroong pagkakaisa. Sa tingin niyo mga kapatid, ito pong magandang ilustrasyon sa lahat. Kung hindi nagkaisa yung triunity of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sa tingin niyo mayroon po tayong kaligtasan ngayon? Sa tingin niyo mga kapatid, mayroon pong eternal life kung hindi po nagkaisa? Hindi po nagkaisa ng layunin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Sa tingin nyo, mayroon tayong eternal life? Mayroon tayong buhay na walang hanggan? Kahit anong gawin natin na paglilingkod, kahit anong gawin natin na pagsisikap, kung yung triunity of God, no, yung katangian ng Diyos, na hindi ginawa ni Kristo ito sa ibabaw ng cross, wala tayong kaligtasan. Kaya nga sabi ni Kristo sa ibabaw ng cross, tetelestai, ang sinabi niya, ibig sabihin na ganap na, natupad niya ang layunin ng Diyos Ama kaya sa nagkatawang tao po dito para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya napakahalaga, hindi lamang sa loob ng simbahan, kahit sa trabaho natin napakahalaga ang salitang unity. Napaka-importante ang salitang one accord. Para doon tayo nagtatagumpay, doon natin naaabot yung mga plano natin sa buhay. Pag walang pagkakasundo, kahit yung bansa natin walang pagkakasundo, anong nasasaktan? Ang mga mamamayan. Pag hindi nagkakasundo ang mga leader po natin. Ramdam nyo naman po siguro, no? Ang mura ng bigas po sa ngayon. No po mga kapatid? No? Kaya ano ang tunay na identity ng victory? Unity. Hindi sa dami, hindi sa bilang yan, sa pagkakaisa ang nagmumula ang tagumpay. No? Kaya sa umaga pong ito, tatlong bagay. Bakit ba napakahalaga ang unity sa buhay ng tao? Bakit ba napaka-importante po ito? Una, mga kapatid, if there is unity, the burden become a blessing. Hallelujah. Tama po ba? Ang pasakit, ang pahirap ay nagiging pagpapala. Kapag mayroong pagkakaisa. Kapag mayroong pagtutulungan.
Kahit anong hirap na pinagdadaanan, kahit yung simbahan natin, kahit ang congregation na ito, kahit anong hirap na pinagdadaanan natin, kapag tayo'y nagkakaisa, kapag tayo'y nagtutulungan, ang burden na yon nagiging pagpapala. Pero magiging burden lamang yan kung ang kumikilos ay isa lamang. Tama po ba? Nagiging burden lamang yan kung ang gumagawa ay ilan lamang. Pero kapag ang bawat isa ay mayroong one spirit, one mind, one purpose, ang burden na yon ay nagiging pagpapala. Try nyo po mga kapatid, i-imagine nyo, yung isang tao lang ang gagalaw dito, magpipreach, matutugtog, pati operatory prayer siya pa rin. Napakahirap po yan, burden po yan sa kanya. Parang yung leadership ni Moses, simula Egypt, hanggang hanggang doon sa wilderness, hindi po siya nakarating ang land of promise. Burden na burden po siya diyan. Pero ang miyembro niya, 2 milyon mahigit. Wala kang makikitang unity po doon. Puro ingay. Kaya nga, burden in Exodus. Pahirap kay Moises yon. No? Kaya totoo po yan, kapag mayroong unity, no? Kapag ang pagkakaisa ay naruroon, ang burden nagiging blessing. Kapag mayroon pagtutulungan. No? Ano pa mga kasunod niyan mga kapatid? If there is unity, the impossible becomes possible. Ang imposible nagagawa natin kapag hawak kamay, kapag nagtutulungan, kung ang bawat isa ay may concern. Kung ang bawat isa ay may pagmamalasakit sa loob ng pamilya lang. Kung ang nanay, tatay hindi nagkakasundo, yung mga anak ay hindi nagkakasundo, magulo ang loob ng bahay kapag walang unity. Pero kahit anong pinagdadaanan na problema ng isang tahanan, pinagdadaanan ng problema ng isang simbahan, kahit ang isang bansa, kapag mayroong unity, kahit imposible yan, nagiging posible. Nabibigyan ng lunas. Tama po ba? Nabibigyan ng paraan. No? Nabibigyan ng solusyon ng isang mabigat na sitwasyon kapag mayroong pagkakasundo. Yung imposibleng bagay, hindi magagawa kung nag-iisa lang. Pero kahit imposible yan, kapag sama-sama, kapag tulong-tulong, kapag nagkakaisa, kapag one accord with God, madali gawin yan. Hindi mahirap gawin. Yung imposible, nagiging posible. Amen po ba? Ito dapat ang mindset natin mga kapatid. No? Ito dapat ang kaisipan natin. No? Ito dapat yung pananaw natin sa ministry. Pananaw natin sa gawain ng Diyos. Kahit sa pamilya natin. Ito dapat yung tinitignan natin na walang maiiwanan, dapat sama-sama. Yung isang simbahan, kapag mayroong pagkakaisa, no, kapag mayroong pagtutulungan, lahat ng miyembro lumalago. Hindi lang po sa spiritual na usapan. Kapag mayroong pagkakaisa. Kaya napaka-importante ang one accord. Napaka-importante po yung pagkakaisa. Kaya nga tinalakay ni Solomon yan kasi nakita niya yan sa panahon po nila na ang kanyang pinamumunuan ng mga Hudyo noon ay tulong-tulong. Ang mga Hudyo noon ay hindi po naging pasaway sa panahon ni Solomon. Sa katunayan, inihanda yan ng kanyang ama. Sa katunayan, si David po ay namoblema sa kanya pong anak ni si Solomon pag binasa po ninyo ang aklat ng Chronicles. Dahil doon sinabi ni David, napakabata pa ng aking anak. 20 years old kasi siya, naging hari ng Jerusalem. Ang sabi niya, napakahirap sa kalagayan ng aking anak na pamumunuan niya o siya ang kahalili po dyan na maging hari. Pero nagkamali si David po doon dahil ang karunungan na ipinaba ng Diyos kay Solomon ay kakaibang karunungan. Kaya nung panahon po nila ang mga tao po dyan na hindi po magugulo. Ang mga tao dyan na pong pinamumunuan ay hindi po watak-watak. Nagkakaisa po sila, kaya angat na angat po maging ang ekonomiya noon ng Jerusalem. Maging ang pangangailangan noon ng mga tao sa panahon ni King Solomon. At ito po ang magandang tignan sa buhay. Ito po ang magandang gawing mindset sa buhay po natin. Ikaw, tatay ka sa family mo, ito yung pinakamaganda.
Dapat ang pamilya mo may unity. Ikaw na nagmi-ministry sa loob ng simbahan, dapat itong mindset mo, dapat may pagkakaisa ang simbahan ng Diyos. Dapat may pagkakaisa ang bawat miyembro. No? Maging sa bansa po natin, alam nyo ba, malaking responsibilidad po natin na mga Kristiyano sa bansa natin. Yung pagtapon ng basura, dapat modelo tayo. No? Tinatapon dapat natin, dapat nakipagkaisa po tayo doon. Pero minsan, hindi po natin nagagawa yan. Hindi tayo nakikipagkaisa kahit sa maliit na bagay. Pero kapag tayo nagkakaisa, no? Kapag mayroong unity, kahit mahirap ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, sa sitwasyon ng simbahan, kahit yung imposible, nagiging posible. Amen? Ano pa po, mga kapatid? Hindi lang po tagumpay, no? Ang makikita po natin o yung maibibigay ng unity. Hindi lang po mapapadali ang isang bagay na mahirap. Ito pong pinakamaganda sa lahat. If there is unity, God is glorified. Amen po ba? God is glorified. Ano pong sabi po kanina doon? Unity is a divine gift that brings God's success and glory. Kaya sinabi ni Solomon yan dahil ito ang inaasahan ng Diyos sa Jerusalem na magkakaisa sila. Kaya kapag pala tayo ay nagkakaisa, hindi lang po tayo pinagtatagumpay ng Diyos. Kapag pala tayo ay nagkakaisa, hindi lang po natin matupad yung plano, yung goal natin. Kapag pala tayo ay nagkakaisa, hindi lang po natin maabot yung plano ng gusto po natin. Ang pinakamaganda, kapatid, kapag mayroong one accord, one goal, one purpose, one mind, God is glorified. Yan po ang ninanais ng Diyos, lalo na mananampalataya tayo. Hallelujah! Sa Panginoon ang palakpak po ninyo. Tama po ba, mga kapatid? Hindi lang tagumpay ang ibibigay ng Diyos. Hindi lang pag-abot sa plano natin. Hindi lang pagtupad doon sa purpose ng Diyos ang nakikita po natin dito. Kapag mayroong pagkakaisa, kapag mayroong nagkakaisang isipan, ang Diyos ay naluluwalhati. Hallelujah. God is glorified. Kasi yan ang purpose ng buhay ng mga Kristiyano. Tama po ba? Yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos kapag walang pagkakaisa. Hindi lang adlangan yung blessing na ibababa niya dahil nakikita niya hindi ito deserve tumanggap ng pagpapala dahil walang pagkakaisa. Pero pag may pagkakaisa, ilalaan siya na pagpapala. Kapag mayroong pagkakaisa, kahit may pinagdadaanan ng iglesia, may pinagdadaanan ng pamilya mo, tutulungan ka ng Diyos kahit napaka-imposible. Itatawid ka ng Diyos. Amen? Igagabayan ka ng Diyos kasi nakikita niya, deserve kang tulungan ng Diyos dahil may pagkakaisa. Hindi lang nagtatapos doon. Kaya sinabi doon, unity is a divine gift that brings glory, success, and growth to God. No? Yan po yung unity. Kaya nga kapag nagkakaisa, kagaya nito, nagkakaisa tayo. Kagaya nito, nagkakaisa tayo ng isip, pandinig sa salita ng Diyos. Hindi ka lang napagpala ng salita ng Diyos. Ang realidad, ang katotohanan, mga kapatid, ang Diyos na nakatingin sa iyo, siya yung naluluwalhati dahil nagkaisa ka ng isip sa kanyang salita. Hallelujah. God is glorified kapag mayroong pagkakaisa ang kanyang mga anak. Amen? No, napakasarap, no? Ba, ang sarap pala. Kaya nga, nililinaw ni Solomon yan. Hindi niya po sinabi dyan, magtatagumpay kayo, kailangan marami kayo. Diba? Magtatagumpay kayo, kailangan marami bilang nyo. Kaya nga, tinignan ko yan sa iba't ibang translation, wala po akong nabasang may dyan, o marami. Ang nabasa ko, paulit-ulit lang ganun. Kasi nga, nililinaw ni Solomon, inaayos ni Solomon, hindi nagmumulang tagumpay sa marami, mga kapatid. Maraming marami, pero magugulo. Pero yung mga kaunti na nagkakaisa, yun ang nagtatagumpay. Amen? Hindi niya rin sinabi na ikaw na nag-iisa ka, walang kang kakayanan,
na magtagumpay sa buhay. Pero in-emphasize niya, in-illustrate niya dyan, pinaliwanag niya, nilinaw niya na higit ang magagawa ng dalawa. Meaning, ibig sabihin, higit ang magagawa na nagkakaisa o yung nagtutulungan. No? Kaya nga si Jesus, nung natapos niya yung gawain niya dito, yung physical ministry niya dito, ang Diyos Ama sa langit ang naluwalhati. Kung maalala po ninyo yung matalik na kaibigan ni Jesus nung nagkasakit si Lazaro, anong sabi ni Jesus? Nangyari ito na mamatay si Lazaro para mabigyan kaluwalhatian ang aking amang sa langit. Kapag tayo nagkakaisa, hindi lang po tagumpay, biyaya o ano panan, o gabay ng Diyos. Higit sa lahat, kapag tayo ay nagkakaisa, one mind, no? One accord, God is glorified. Amen? Sa ipong pagtatapos, mga kapatid, ang sabi po dyan, no, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 26, paalala ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto nang sila ay nagkaroon po ng kaguluhan, nagkakawatak-watak, nag-aaway-away. Ang sabi po dyan, one member suffer, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. May kasabihan nga po tayo, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya wala pong kwenta ang hindi pagkakasundo. Walang magandang bunga ang hindi po nagkakaisa. Kaya nga sabi diyan, kapag ang isa ay nasaktan, lahat ay nagdurusa. Ito po yung paalala niya, mga kapatid, sa mga taga-Corinthian Church, na magkaisa kayo. Kaya nga, diyan niya inulit. Diyan niya po itinuro sa mga taga-Corinthians yung body of Christ. Kamay, paa, ilong, mata, di ba? Yan yung itinuro. Kasi nga lahat yon ay branches doon at ang pinakaulo, walang iba, si Kristo. Tayo rin po. May song leader, baka yun ang kamay. Di ba? May paa, baka yun ang pastor. Di ba? May ilong, di ba? Baka yun mga nagluluto. Di ba? Ninaamoy yung mga nagluluto. No, ganun po tayo sa loob ng simbahan. Iba't ibang talento, iba't ibang kakayanan, pero pag pinagsama-sama mo yan, pag nagkakaisa yan, ang sabi na, God is glorified. Amen? Ang Diyos ay naluluwalhati. Hindi ka lang pinagpala dahil naglilingkod ka. Ang pinaka-deep meaning, pinaka-root meaning po ng unity, ang Diyos po ang naluluwalhati kapag tayo ay nagkakaisa.